Robert at bahagi ng aking pag-vlog ang usapan tungkol sa buhay-buhay dito sa Pilipinas at dito sa abroad. Lalong-lalo na yung mga nakatirang mga OFW na umaalis, pupunta sa ibang bansa para maghanap buhay. And din yung mga Pilipino at kapamilya na pumupunta ng mga ganitong bansa, Canada, mga Amerika, na pwede kang maging citizen o maging immigrant. Kapi muna tayo. Pag-uusapan lang natin ang tungkol sa pamumuhay dito sa mundo. Gusto ko lang tanggalin ang isipan ng iba. Kasi ang isipan ng iba, pag nasa abot kang maginhawa ng buhay mo, maganda na ang buhay mo. Ito'y bahagi ng aking vlog. Pag-uusapan mo. Dito ako ngayon sa likod ng aking bahay at yung background doon, yung aking storage o mini house kung tawagin. Lagayan ng mga ibang pwede kong storage doon. Balik tayo sa topic. Buhay abroad. OFW at mga naging immigrant at naging citizen sa ibang bansa na isang Pilipino. Mapag-uusapan lang natin ito. Tayo'y nakatira dito sa mundo, ibabaw. Kumbaga, kung tawagin natin ay Earth. Saan ka bang bansa, Pilipinas man, pumunta ka man sa ibang bansa, mag-abroad ka man, nakatira ka pa rin dito sa Earth. Ibig sabihin, saan bansa ka man pumunta, bahagi na ng buhay natin ang paghihirap, pagdurusa, kalungkutan, problema sa buhay, saan bansa pumunta. Ang iba, ang isipan nila, pag ikaw ay napunta ng abroad, iginhawa na yung buhay, masaya ka na, wala ka ng problemang dinadala sa buhay, ganda na ang buhay mo. Yun ang isipan mostly sa mga kababayan nating nasa Pilipinas. Mapunta muna tayo sa OFW. Yung mga OFW ay hindi pwedeng maging citizen sa mga bansang kanilang tinitirahan. Hindi nyo ba alam na nakatira tayo pare-pareha sa mundo? Kabahagi ng pagtira natin sa mundo, kakambal ang hirap at pagsisikap sa buhay, problema sa buhay. Yung iba, problema nila ang pamumuhay nila sa abroad. Yung mga amo nila, yung mga stay, yung mga amo nila masungit, sinasaktan sila, inamaltrato sila, nang walang kamalay-malay ang pamilya nila sa Pilipinas. Kaya nga may mga umuuwing patay na, binugbog ng amo. Diba? Yan. Ito ngayon, ang point ko, kayo na nandyan sa Pilipinas na pinapadalhan nila, sana matuto kayong pangalagahan ang kanilang pagsisikap. Dahil sila ay nagsisikap hindi lang dahil sa buhay nila, sila ay nagsisikap dahil din sa kapamilya nila sa Pilipinas. Ngunit, yung iba, pag nag-chat sa messenger, imbis na kumustahin ang buhay niya at pasayahin, anong nangyayari? Ang ikinachat, problema agad. Pera, kailangan ng pera. Hindi mo ba alam na yung hinihingan mo ng tulong ay namumroblematik? Imbis na ang problema niya, yung sarili niya, yung buhay niya doon sa bansang kanyang tinitirahan, nakakatulong ba kayo? Dinadagdagan pa ninyo yung problema niya. Dahil puro problema ang binibigay ninyo sa messenger. Ang kinachat ninyo. Diba? Ngayon, maraming nagpapanggap na okay lang sila. Padala ng padala. Hanggang sa nagpapakasarap naman yung nasa Pilipinas. Hindi nila iniisip. Ito, kinikwento ko to dahil sa aking nakikita at nakita kong karanasan.
sa mga ibang tao. Pwede kayo magkomento sa sinasabi ko kung gusto ninyo. Ayan ang buhay dito sa mundo. Sa Pilipinas, ang pasanin mo na problema ay isang pasanin. Ngunit ang hindi mo alam na mas malaki ang pasanin na nasa abroad. Bakit mo? Pasanin niya ang buhay niya, kung ano man ang nangyayari sa kanya sa buhay niya, doon sa bansang kanyang kinaroroonan. At pasanin ka pa niya, nakapamilya sa Pilipinas dahil nagbibigay ka ng problema sa kanya. Bali dalawa na pinapasan niya sa buhay. Samantalang ikaw nasa Pilipinas, ay isa lang ang pinapasan niya. Ayan ang dapat malinawan ninyo. Kaya kung may mga tumutulong sa inyo, anak ninyo dyan sa Pilipinas, matuto kayong pangalagaan at matuto ninyong palaguin ang kanyang binibigay. Dahil hindi habang buhay, bibigyan niya kayo. Dahil maghahanda din yan ng para sa kanyang sarili. Maghahanda din yan ng para sa kanyang sarili. Dahil pag nagsawa na siya at napagod na siya, babalik at babalik na siya dyan. Marami na ang bumalik dyan na zero. Hindi nagtagumpay. Ang gumugol ng 20 years, 30 years ago. Ngunit, walang nangyari. Dahil yung dinatnan niya sa Pilipinas, na tinulungan niya, hindi nila pinahalagaan ang kanyang mga prinsipyo. Yan, buhay ng buhay. Balik tayo dito naman tayo sa mga abroad na pumupunta ng Canada, US, yung mga bansang may immigrant at may pagkakataon maging citizen. Di nyo ba alam ang isipan ng nasa Pilipinas? Pag pumunta ka ng Canada o US o citizen ka na sa ibang bansa, ay maginhawa at maganda ng iyong buhay. Maling isipan na naman ng mga kamag-anak yan. Ang iba, iniisip na ikaw isang madamot, sumasama ang kanilang loob. Dapat wag ganyan. Dahil isipin ninyo, yung kapatid ninyo o kapamilya ninyo, tinitiis niyang malayo siya sa inyo. Nangungulila yan. Halimbawa, meron nga siyang pamilya dito. Pinoproblema niya kung paano niya bubuhayin niya ang pamilya niya dito sa abroad. Paano niya ibibigay ang kinabukasan ng mga anak niya, mga kapamilya niya dito sa Pilipinas. Ngayon, yung kapamilya niya, mga kapatid, o magulang, o anuman, kapamilya niya dyan sa Pilipinas, imbis na siya'y aliwin, may messenger tayo ngayong panahon na to, aliwin niya, kumusta ka na dyan anak, kumusta ka na dyan kapatid ko, bunso, kumusta ka na? Huwag mo kaming intindihin dito, alagaan mo yung sarili. Kung gusto mong magbigay, nasa sayo. Kung meron kang ekstrang pera, nasa sayo yan. Kung bibigyan mo kami, salamat. Kung wala, naiintindihan ka namin. Dahil alam namin na nakatira ka dito sa mundong ating ginagalawan. Alam namin naghihirap kayo. Ang sarap pakinggan pag ganun ang mga kapatid mo, kapamilya mo sa Pilipinas. Ngunit, baliktad ang nangyayari. Pag hindi mo nabigyan, magtatampo. Iblablak ka sa messenger, tatampo na sila sa iyo. Galit na sila sa iyo. Samantalang hindi nila alam kung anong kinahihinatnan mo dito. Manood kayo ng YouTube. Marami ang kababayan natin dito sa US at Canada. Ang homeless. Manood kayo. Nakatira na lang sa kalsada. Naghihirap. Nanghihingi nila ng pagkain. Ngunit ang hindi nila alam sa Pilipinas, ang sarap ng buhay niya. Itinatago na lang niya sa kanyang kapamilya. Yan ang realidad. Kaya, kung nagbigay man ng kinikita ang inyong kapamilya dito sa abroad, tumulong siya sa inyo. Magpasalamat kayo. Matuwa kayo at magpasalamat kayo sa kanya. At kilalanin ninyo ang kanyang mga naitulong.
Yun ang kapamilya. Ngunit kung wala siyang maibigay, unawain niyo. Dahil ang realidad dyan sa Pilipinas, marami kayong magkakamag-anak ang matutulungan. Ngunit yung kapamilya ninyong nasa malayo, kung siya'y naghihirap, mahihirapan kayong siyang tulungan. Lalo, alam naman natin na wala kayong maitutulong tungkol sa pinansyal. Kaya, sana huwag kayong magtampo kung walang maitulong ang inyong kapatid. Dahil hindi naman nasabing sagad na wala siyang tinutulong. Dahil tumutulong din yan, ngunit hindi lang mauobliga na tumulong dahil may problema din siya dito sa bansang kanyang kinatatayan. Sinusulo niya ang problema. Wala siyang kapatid na kaagapay. Wala siyang gulang na kaagapay sa mga pasanin kanyang dinadala. Sana matuto kayong tanggapin ang katotohanan na hindi habang buhay ay tutulong sa inyo. Matuto kayo na tanggapin kung may naibigay siya noon, salamat at salamat. Kung wala siyang maibigay, salamat pa rin. Ang importante, malaman ninyo na siya'y okay, magandang ayos lang ang kanyang kalagayan. Yun ang dapat tandaan ng mga kapamilya natin sa Pilipinas. Ang realidad dito, marami na. Sa experience ko, ang nagtatrabaho dito, na retired na. Dito kasi, ang retire ay 65 years old. Bakit may mga taong nagtatrabaho pa kahit na-retire? Kahit may natatanggap ng konti sa pensyon. Minsan nagtanong ako, bakit ka pa nagtatrabaho? Bakit ka pa nagpahinga? Yung isa, sinasabi, maboboard lang ako, boring kasi pag wala kang ginagawa. Yung mga hindi nagsasabi ng totoo. Dahil magkikita mo naman ang katayuan ng buhay nila. Ngayon yung iba, talagang nagsasabi ng totoo. Bakit ka pa nagtatrabaho? Paano ako hindi kulang ng aking pensyon? Kasi dito pang pensyon ka, pwede ka pang magtrabaho kahit nagpipensyon ka. Ba't ka ba, paid off na ang bahay mo? Yung iba kasi paid off na ang bahay. Yung iba hindi pa. Kaya nagtatrabaho. Kahit na paid off na ang bahay ko, pag uminto ako, sabi nila, may natatanggap nga ako, kulang pa sa pambili ng pagkain, kulang pa sa pambili ng gamot. Ang isa sa dahilan kung tumigil ka nang magtrabaho dito sa kanila, hindi na libre ang gamot kasi wala ka ng benefits from your company o from sa insurance ng iyong company. Yun kasi yung nagbabayad ng pambili mo ng gamot na maintenance mo. Kaya yung realidad dito, pag nag-retire ka na, sarili mo na ang pambili mo ng gamot. Eh kung konti lang yung natatanggap ng pension, paano ka mabubuhay? Tapos guguluhin ka pa ng kapamilya mo sa Pilipinas. Sasabihin nila, pag di mo nabigyan, madamot, galit sila sa iyo. Hindi na nila naaalala yung mga itinulong mo nung nakaraan. Yung iba nga, hindi na kinikilala. Ang nakikita lang nila yung kasalukuyan na hindi ka na makatulong. Ngunit ang realidad, hindi ka naman nila kayang tulungan na naghihirap dito sa atin. Yan ang realidad na nangyayari. Itong kinikwento ko ay base sa aking karanasan at base rin sa karanasan ko sa aking nakikita at sa mga pinagtatanungan ko ng mga kababayan natin. Yan ang realidad. Ay matuto tayong pangalagahan, matuto tayong tumanggap ng katotohanan na huwag magtampo sa ating kapamilya. Kung hindi siya nakakatulong sa inyo, bagamat nakakatulong siya nung nakaraan, dapat realidad na may kanya-kanya na tayong pamilya. Diba? Realidad. Ang iba, ang masakit, pag di mo natulungan ang kapamilya mo, natulungan mo naman noon, ngunit hindi niya kinalagaan, hindi niya iningatan.
Eh, ang gusto, lagi na lang, tulungan mo. Hindi pwede. Kasi may buhay ka rin. May pagsupok, may problema ka rin sa buhay. Dahil iisa nga yung mundong ating ginagawa. Kung tawagin natin na Earth, nandyan ang problema, nandyan ang pasanin sa buhay. Kaya yung mga nasa Pilipinas, huwag nyo nang dagdagan ang pasanin ng kapamilya nyo na nandito sa abroad. Dahil ang kinapasan mo dyan sa Pilipinas sa problema ay isa lang, ang buhay mo. Ngunit nung nasa abroad, dalawa ang kanyang pinapasan. Yung buhay niya sa abroad, mga bayarin niya, at minsan, pinapasan pa niya yung problema ng kamag-anak niya sa Pilipinas. Dahil, laging sinasabi sa messenger, ang problema, lalo ninyong pinabibigat ang pasanin mo na sa abroad ng kapamilya. Matuto tayo. Matuto tayong magsikap. Matuto tayong tanggapin ang katotohanan. Na pag nabigyan tayo, pangalagaan natin at palaguin natin. Dahil yung nagbibigay, may hangganan. Dahil siya'y naghihirap din at nagsisikap. Sa Pilipinas, pag ikay napagod sa katatrabaho, pwede kang huminto. Pag ikay huminto, mabubuhay ka pa rin. Yan ang tatandaan ninyo. Ngunit dito sa abroad, pag napagod ka, at ikay huminto, magiging kawawa ka. Kaya dito sa Pilipinas, dito sa abroad, bawal huminto. Kailangan mo magsikap. Kaya may mga kasama nga ako, gaya ng sinabi ko, retired na, nagsisikap pa rin. May kanya-kanya silang dahilan. Imbis na nagpapahinga na, nag-i-enjoy na, nagsisikap pa rin. Dahil dalawa, tandaan ninyo, dalawa ang kanilang pasanin sa buhay. Pasanin nila ang buhay nila dito sa abroad. Pilit pa nilang pinapasan ang buhay ng kapamilya nila sa Pilipinas. Kaya ito yung aking vlog. Matuto tayong magsikap, matuto tayong lumuhod. Kung hindi mo na kaya ang problema, huwag mong daanin sa alak. Huwag mong daanin sa pagwawala. Matuto kang pumasok sa isang silid, lumuhod, at manalangin sa Panginoon Diyos. Idaing mo lahat ng iyong bagabag sa buhay. Idaing mo sa lahat na sana'y maunawaan ka ng kapamilya mo sa Pilipinas. Na sana'y gabayan ka ng Panginoon sa iyong pamumuhay. Dahil sa panahon ngayon, hindi na kailangan ang maging milyonaryo ba, maging bilyonaryo. Dahil ang milyonaryo at bilyonaryo, mas malaki ang dinadala nilang problema dito sa buhay. Kaya ang nangyayari dyan sa Pilipinas, mga korupsyon na nangyayari. Ano ba ang punot dulo nun? Dahil sa kasakamihan ng pera. Dahil yung milyonaryo, walang pagkakontento. Gusto niyang maging bilyonaryo siya. At yung bilyonaryo, gusto niyang maging trilyonaryo siya. Ganyan ang buhay ng tao. Walang kasiyahan sa buhay. Kaya yan ang masasabi ko. Mamuhay tayo ng masaya at may problema na lang, may problema man sa buhay. Matuto tayong lumapit sa Diyos, lumuhod at manalangin. Gawin mo yun, gabi-gabi. Tuwing ikay matutulog, ipasa sa Diyos mo ang iyong sarili. Panginoon, sana makagising ako ng matiwasay at sa bukas na aking haharapin, mamuhay ako ng tama, makisalamuha ako ng tama, gumawa ako ng tama sa buong araw na aking pagbuhay. Tayo, ang dami nyo, tayo naglalakbay lang dito sa mundo. Kaya ito na yung main. Ito na yung katotohanan ng mga kapatid, mga kapamilya,
huwag kayong magtatampo sa inyong kapamilya na nasa abroad kung hindi kayo mabigyan. Dahil ang pinapasan ng inyong kapamilya sa Pilipinas ay sa abroad ay dalawa. Kayo at ang kanyang pamilya. Samantalang kayo dyan sa Pilipinas, ang pinapasan ninyo ang inyong sarili lang. Ang problema ninyo sa pamilya niyo sa Pilipinas. Kapatid ninyo sa abroad, dalawang pinapasan. Problema niyang pamilya niyo at problema ng pamilya niyo sa Pilipinas. Mga kapatid. Diba? Kaya mas mabigat kung titimbangin, mas mabigat ang problema nila. Silang nasa abroad. Tandaan ninyo yung aking advice. Huwag magtampo. Huwag magalit sa kapamilya. Matuto kayong umintindi ng sitwasyon. Dahil kaparehas lang tayong naglalakbay sa mundo kung tawagin ay Earth. Ayan. At kung meron ka sa Earth, andyan ang pagsubok, andyan ang problema sa buhay. Ito, advice lang. Ngunit pag-isipan nyo ng malalim ang aking sinasabi. Matuto kayong tumanggap, mag-thank you. Meron man o wala. Ang importante, ang inyong kapamilya ay nasa mabuting kalagayan. Huwag nyo siyang bigyan ng problema at huwag kayo magtampo. Dahil siya'y nangungulila dito sa bansang kanyang kinakalawan. Yan lang ang masasabi ko at ito po si Robert at ito naman yung isa na naman nating vlog dito. Ito po si Robert ng Edmonton, Alberta, Canada. Opinion at opinyong pinag-iisipan. Magkomento man, tanggap ko. Mabuti man o masama ang inyong sasabihin, basta't ako'y walang tinatapakang tao. Yan ang realidad lang ng buhay dito sa mundong ating kinagalawan. Mapa dito sa ibang bansa o mapa sa Pilipinas. Maraming salamat. Ito po muli si DJ Robert hanggang sa muli na pagbibigay ng advice. Huwag kalimutan, lumuhod, dumalangin sa Panginoon. Doon ka magsumbong ng iyong mga problema sa buhay. Huwag sa Facebook. Bye-bye!